ganitong pamamaraan kung paano mababago ang isip. Ito po ay makikita natin mula, ginawa po ito sa hungrygeneration.com noong 2018 at nais ko po ibahagi ang bagay po na ito. Mula po sa sinabi ng Hungry Generation, una, para po tayo mabago ang ating isipan, ang sabi niya, we have to stop waiting for an outside miracle to change our mind. No, dahil nga sabi nga natin pag sinabi metamorphosis, nanggagaling ito sa loob, mula sa loob ay mababago natin ang ating isipan. So hindi tayo hahanap ng isang milagro o hindi tayo hahanap ng isang magic upang mabago ang ating kaisipan. Kundi mula sa ating mga loob, mababago ang ating kaisipan. Ikalawa, we have to stop believing that you can control your thoughts. Tayo ay tunay na maniwala na kaya natin kontrolin ang ating mga isipan. Dahil ang isipang ito ay nakakontrolado sa ating din bilang mga tao. No? Kapag tayo nakapag-isip ng masama, tayo ay pumapayag na tayo ay mag-isip ng masama. Let us have that willpower, isang kapangyarihan na nasa sa atin, na tayo ang kumontrol ng ating mga isipan. Na allow the birds to really fly around our head, but we can control them building the nest for it. Hindi natin na naiiwasan na ang ibon ay umikot sa ating mga ulunan, pero makokontrol natin na ito ay hindi payagan na makagawa ng mga pugat sa ating mga ulo. Katlo, what you feed your mind will become our mindset. Kung ano ang ipinapasok natin sa ating mga isip, iyon ang magiging ating isipan. Maglagay tayo ng magagandang mga bagay sa ating isip, ilagay natin ang mga salita ng Diyos, ito ang magiging uri ng isip na meron tayo. Kung ano ang ating nilalagay, ang sabi nga ng computer, garbage in, garbage out. Kapag ang nangyayari sa ating paligid sa mundo ay nilalagay natin, puro mga kahirapan, puro mga negatibong mga bagay, mga iba't ibang mga bisyo, kung ano ang ating pinapanood, kung ano ang ating pinipina sa Facebook, inugugol natin, o maging sa YouTube pinapanood natin, iyan po ang malalagay sa ating mga isipan at iyan ang magiging uri kung ano po ang ating isip. We have to confess what we believe, not what we feel. Ang ating isipan ay tunay na mas makapangyarihan dapat sa ating mga damdamin. Dahil madalas ang ating damdamin ay hindi nagsasabi ng totoo. Pero kung ano nilalagay natin katotohanan sa ating isip, yun dapat ang ating inilalabas. We have to resist negative thoughts. We have to really assist positive thoughts. No? Kinakailangan natanggihan natin lagi na tayo mag-isip na negatibong mga bagay dahil ito ay magdudulot din ng mga negatibong resulta. Nag-isip tayo na tayo malungkot, so magiging malungkot po tayo. Mag-isip tayo na walang mangyayari sa ating mga buhay, wala nang mangyayari sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ng Philippians na whatsoever is true, whatsoever is noble, whatsoever are good, we have to really think of it. Ano man ang mga bagay na kaaya-aya, mga kalugod-lugod sa Diyos, mga bagay na totoo, yun po ang nilalagay natin dapat sa ating isipan. We have to really celebrate the process, expect miracles. No? Tunay na tayo ay dapat na mag-celebrate na sa mga proseso ng pagbabago ng ating isip at makikita natin ng ating isip ay tunay na babaguhin ng Panginoon. At makatutulong dyan na malaki ay ang ating pananalapi.